What's up po sa inyong lahat mga kaparing, mga taga-Pasigueño at kung saan man kayong dako ng lugar nakatira at napanood nyo ang video ito, isa kayo sa mga taga-suporta ni Mayor Vico. Ngayon may papanoorin po tayong video na sinabi po ng isa sa kalaban po ni Mayor Vico. Ito po hindi ko na po babanggitin yung pangalan pero ang sinabi niya po kasi rito ay ito. Well, as a leader of Pasig, actually some other towns parang may inggit nga na sana taga Pasig. Hearing yun. Totoo po yun. Maraming lugar ang naiinggit, maraming tao mula sa iba't ibang lugar, even yung mga kaklasiko, naiinggit na sana taga-Pasig na lang sila. Hindi nyo kami masisisi kasi naging matalino po kami sa pagboto. Kaya kung nais nyo ng isang leader na kagaya ni Mayor Vico, maging matalino na rin po kayo sa pagboto ng kandidato. Hindi yung basta, okay, boto nyo na yan, sikat yan, matagal na yan dito, boto nyo na. Hindi po ganun, hindi po ganun. Kinabukasan po natin na nakasalalay sa pagpili ng bawat kandidato na ating iboboto. Parang nagkakaroon kami ng mayroon bang kulang, mayroon bang mali? Paano Siguro po? kasi I think the mayor focused more on good governance. Na medyo napabayaan yung health sector, yung ibang sectors na like the education. So yun yung siguro ang kasi I know from social media talaga na talagang very popular si Mayor Vico. Pero talagang going down sa laylayan lalo, medyo dun tayo may konting about muna sa education na napabayaan daw yung education. Hindi na ako magsasalita kasi may sinabi na ako dyan sa isang video. So kung gusto nyong panoorin kung totoo nga bang nagpabaya si Mayor Vico sa edukasyon ng mga Pasigueño, panoorin nyo po ang video ito. Medyo mahaba po kasi yun kasi dun nga po ipinapaliwanag ko kung anong mga benepisyo ang natatanggap ng mga estudyante, namin mga estudyante sa Pasig. Kasi ako, taga-Pasig ako, scholar po ako ng Pasig, kaya alam ko na hindi pinabayaan ni Mayor Vico ang mga estudyante doon. So, kung gusto niyo pong malaman kung anong mga benepisyo ang natatanggap ng mga estudyante ng Pasig, ay panoorin niyo na lang po yung video ito. Yan, panoorin niyo po yan. Ilalagay ko po yung link sa baba ng video ito sa comment section, then panoorin niyo po para malaman ninyo o makita ninyo na hindi totoo na pabaya si Mayor Vico sa mga estudyante ng Pasig. Kung sa perspective po namin tatanungin ng mga estudyante. Focus daw si Mayor Vico sa good governance. Pinabayaan daw yung mga sektor ng edukasyon, healthcare. Doon sa edukasyon, medyo sablay ako doon Kasi doon sa edukasyon, medyo parang hindi totoo Kasi ngayon nga, ang dami namin benepisyo na nakukuha mula kay Mayor Vico. Panoorin ko na lang yung video para malaman niyo po kung ano-ano ang mga yon. Pero dito tayo Saan ka po nakakita ng isang lugar na maayos yung sektor ng kalusugan, healthcare, maayos, sobrang linis, na ang mga namumuno ay mga korap, mga kurakot? Saan? Wala pong ganun, 'di ba? Nagsisimula ang maayos na pamumuno sa mga sektor, sa mga ganyang sektor, sa gobyerno mismo, 'di ba? Sa mga namumuno doon sa mga sektor na yon at sa mga nakakataas, doon po nagsisimula. Para maging maayos at maging maganda at maging talagang progresibo at mapaunlad pa ang mga sektor na binabanggit po ni Ma'am, kailangan magsimula muna tayo sa good governance, labanan ng korupsyon, 'di ba? Doon po tayo magsisimula kasi kapag nilabanan ng korupsyon, mawala ng mga korap na namumuno sa mga sektor na yan, doon mas lalong gaganda. At doon nagsisimula si Mayor Vico. Kaya nga focus si Mayor Vico sa good governance. Nilalabanan niya ang korupsyon sa Pasig. Kasi doon, common sense naman po yun, 'di ba? Doon po nagsisimula ang lahat sa good governance. Kung maayos ang gobyerno, then maayos ang sektor. Medyo nagtataka ako na, bakit daw focus si Mayor Vico sa good governance? Isipin naman po kasi natin, ang bansa po na korap, na puno ng korupsyon, magiging maayos ba ang mga sektor, halimbawa sa edukasyon, sa sektor ng mga pangkalusugan, sa healthcare, sa agriculture? Wala pong ganun na nangyayari kung ang mga namumuno sa inyo ay mga korap, mga kurakot, grabing talamak yung corruption. Sa tingin po ba natin maayos yung mga yan, yung mga sektor na yan? Di ba hindi po, wala pong bansa na magandang sektor ng edukasyon, magandang sektor ng pangkalusugan, maayos, malinis, maunlad, na ang mga namumuno sa kanila ay mga kurakot at talamak ang korupsyon. Wala pong ganung bansa.
Kaya nga po maraming bansa ang nagpo-focus sa paglaban sa corruption. 'Di ba? Gaya ng Singapore, inuna nilang labanan, puksain ang corruption sa bansa nila. Anong nangyari sa bansa nila ngayon? Sobrang maunlad. Kasi nilabanan nila unang-una pa lang, sinusulong nila ang good governance, 'di ba? Yun nga ang ginagawa ni Mayor Vico. So, ewan ko na lang talaga. Kayo nang bahala magsalita, mga kababayan, mga kaparing, kung ano sa palagay ninyo ang opinion ninyo dito po sa sinasabi ng kalaban ni Mayor Vico. Ako, sinabi ko na yung opinion ko. Kahit bata, pag natanong mo yung bata, 'di ba, mas uunahin niya pa yung good governance, yung maayos na pamamalakad. Hindi yung temporary lang, 'di ba? Dapat panghabang buhay talaga. Panghabang buhay na ginhawa, na kaunlaran. Kaya nga nagsisimula sa paglaban sa mga kurakot eh. Nagsisimula sa good governance. Kasi doon po talaga, yun, tatapusin ko na yung video natin kasi medyo nakakatawa lang tingnan, no? Yung mga nagsasabi na, ay, si Mayor Vico masyadong focus sa good governance, ganun, etc. Ay, nako, ewan ko na lang po. So yun po mga kababayan, mga kaparing, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe.